yun mga batang, hindi po tayo sa may 7-Eleven at tayo ay maghapunan mga batang. Meron tayo ditong lemon tea, saka spaghetti. Yan, kaya po tayo. Tambay muna tayo dito sa 7-Eleven. Bali po na natin ito mga batang. Ganitong spaghetti sa 7-Eleven dito sa Taiwan mga batang. Yan, masarap din ang sauce niya, tapos may sausage mga batang. Kain po tayo mga batang, kain. Sausage niya. Masarap siya mga batang, masarap. Nakakot ko. Wala ka tawa, ako lang ang tao. Tinamad na kasi ako mga bata magluto. Kaya kain na lang tayo sa 7-Eleven. Araw ngayon ng linggo mga batang. Nanawan ako sa ulam mga batang. Kain po tayo. Masarap ang lemon eh. Lemon tea. Sarap nito mga batang. Namiss ko kasi yung spaghetti ng Pilipino. Dito may mga pagpipilian na ganito yung spaghetti, marami. Kaso lang ito, hindi masyado siyang matamis. Pero okay siya, masarap siya. Hindi kagaya nung sa Pilipino yung mga Pinoy na spaghetti, manamis-namis siya. Ito hindi. Sarap ba? Medyo masim-masim siya. Medyo kasi tomato sauce lang siya. Nakakot dito na. Basahan ko. Ang lagay ay smoked sausage and tomato sauce spaghetti. O tomato sauce lang, kaya medyo masim-masim siya. Mga batang. Smoked sausage and sauce spaghetti, you know. Ay, smoked sausage and tomato sauce spaghetti. Yun. Parang yun naman naman. Lagi minatutot eh. Kaya po tayo kain. $7 dito mga batang. Kaya busog ka na dito. Wala. Hindi naman tayo mag-ano. Tama na tayo sa ulam. Bukas pa lang umaga tayo magluluto ng umagahan. Ang dami nito. Madami siya. Talagang ibusog na dito. Na-update tayo sa channel natin mga batang. Nakakapagod din naman magluto eh. Kusay. Yung ibang karamihan mga batang hindi na nagluluto bagay doon sa sa Tianggang. Nabili na sila ng mga Pinoy food. Meron kasi doon Kamayan. Hindi sila nagluluto. Maghahanta ka na punan. May deliver na lang sa kanila. Doon sa Tianggang marami din pabrika doon.
Tapos meron kamayan doon mga pagkain Pinoy. Kaya yung pinakapintang nila, Pinoy food. Kaya hindi na sila nagluluto. Yung nakagandahan doon, pag isin mo, kakain ka na lang, hindi na magluluto. Ang maganda. Jog na. Napaka kasi pag OFW ka, pag nagtatrabaho ka nakakapagod, lalo pag may overtime. Pagod talaga ako, ganun eh. Paglabas namin ng agsotso, gutom na gutom ka. Pero pagod. Malap. Tagal ko na dito, 11 years na. Noon, kaya ko pa yung nung kami dati, pasok kami ng agsotso ng umaga. Labas namin ay alas 12 ng gabi. Kaya ko pa noon eh. Talaga nga lang antok na antok ka noon, no? Hindi ka nang gaano makakain noon. Dati kami pagka yung break time, kape ang iinumin namin yan para huwag antukin. Minsan naman noon may panggabi. Ito ay alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Grabe, may nag-differential yung mga 2013, 2014 pa yun nung ako bago dito. Lakas ng kumpanya ngayon, iba mahina. Pero kasing namatay dito na Pinoy kasi walang limit yung overtime. Laging kung pasok ka ng alas 8 ng umaga, labas mo alas 12 ng gabi, may namatay mga kabatang, may namatay doon na tawag dito, may namatay na Pinoy kasi yung yung cutter, kala niya napatay yung cutter kasi hinihiwa yung salamin, kala niya napatay, may ginalo siya sa loob, hati talagang utas, parang antok-antok bagay yung mga Pinoy mga kabataan yun na disgrasya. Kaya mahirap din yung gayo na puyat ka tatrabaho tapos yung mga trabaho may mga delikado, mga cutter. Yung sa amin di mga batang delikado, may cutter. Yung mga kamay ko dito, 3 tama ng cutter. Mahirap magtrabaho, talagang maglilip ka talaga ng mga 3 araw. Pero bayad naman yun. Muntik nung talagang naputol yung kamay ko, akala ko putol na. Ang dami na nakadadali, 2 beses na ako nadali. 2 beses na akong tinahay niya, 16 ang tahay. Dito, ang dami Hindi lang 16 ang tahay kasi 3 ang pinamahan. Nadali rin ganyan, 3 ito ng cutter. Kasi yung tissue aking hinaltak pa pa ganyan. So, pumulupot. Nadala yung kamay ko sa cutter. Yari ang kamay ko. Dami kasi nakadalawa na ako aksidente na sa kamay na nadala yung cutter. Talagang tsaka yung cutter yung pag kami napuputol talagang delikado, puputol talaga kami mo pag gano'n akong pestong gayon puputolin mo yung ganyan tapos itutulok mo sa cutter, delikado kami mo, talagang putol ka pag inaanto ka, hindi pwede delikado talaga mga kabata, delikado yung aming trabaho, iba-ibang klase kasing makina. Merong kitang-kita mo yung cutter. Tapos yung iba namang makina na may harang siya yung cutter, pero pag parang kamali ka ng hasa ng cutter, madali ang kamay mo. Pag ikay antok-antok ako ganyan pag wala ka sa wisyo yung trabaho mo, antok-antokan ko, kaya natali yung kamay ko niya. Hindi mo kalain, aksidente talaga. Hinila ko yung tissue, yari. Pero minsan naghahasa ka lang, nadali Danas ko na yan. Meron pa naputol yung cutter, lumabas, kung ikay nasa harap, yari ang paa mo. Madali ang paa mo.
Ah, grabe. Doon ako natakot noon. Pero wala naman na disgrasya mga kabataan. Yung mga kabataan, ganito na yung vlog natin. Update lang tayo natin. Joke na, bye-bye.